O yan yung mga madibuda padi. At nandito na naman nga si Hearty Bangli sa Kubo Tabaco City sa hulaan mo. Kung follower kita, alam mo kung saan itong lugar. Na-vlog ko na kasi ito dati pa. Wala ito sa pusod ng syudad na tunay na paggamuot, kundi nasa tulak. Charis lang eh. Alam ko na naman at tatanungin mo ang sarili mo kung ano ang gagawin ko dito kung na-vlog ko na ito. Ang matambay man sana maudugay dyan, charis. For your information, hindi ako mag-aampag ng libag. Tatambay lang ako at magluluto ako dito ng merienda. At naisipan ko ang lutuin itong beef shawarma mga madibuda padi. Susubukan ko ba kung kaya ko itong gawin. Huwag na natin ito patagalin pa. Let's go, go, go! Bago pa kita magkaharap kong digdiyo, bolino na lang kang kapasnuan. The ingredients are pipino, bell mariano, tomato and onions. Syempre hindi mawawala ang cabbage. And the main character is the ground beef na 1/4 man sa natabihan mga madibuda padi. First step, palambutin muna ang giniling na baka joke. Hindi ko nalilagyan ng tubig para mailabas yan ang sarili niyang katas. Kung lalagyan ko naman yan ng lana, baka o magralanahon manineyo. Mas masarap nga pala sa shawarma kung tunay na baka ang ilagay. Pero baka pwede naman yung corned beef. Pero di ko pa man yun na-try. Baka next time, itry ko yun. At sa mga oras nga na yan, grabe baga ang aking kaba. Hiyak-hiyak na bagaan sa kuyang dagang tabaka baga o mag-uran. Ulinaw na ilang auto imbis shawarma ineyo. Baka sinabawang baka kainiyo ang kinalawasan. My goodness! Wow, ang ganda! Charis lang, B. Ang ganda ng view, pero sobrang itim ng dampog. Huwag kang magtatagalang man ko hindi ka tood. Charis! Ayan ang por de malas ang babaeng inita. Inura na baga. Jesus Mariose. Marisa na nga, may dira kitang payong tapag sinala ako sidong coin beef ineyo. Okay, let's move on. At liligay ko na nga dyan ng oyster sauce ng maluto na ang giniling na baka. At sunod ko naman liligay dyan yung beef cubes. At ito na nga ang isyura ng ating giniling na baka na konting kamot na lang maluluto na siya. Sana malamang dain na bumagsak ang ura na ineyo. At hindi na syempre matatawag na shawarma kung wala itong pita bread. Small size nga pala yan mga madiba. Ang paraan nga pala na pagluto ng pita bread is painitan lang sa kawali na walang mantika o tubig. Kawali lang na mainit ha. Huwag mong lagyan ng lana. Ano ka naman prito? Uunahan na kita, alam ko. Oo, madumi ang kawali. Ang mahal abang taday ko naman lininigan sa kawali. Tabaka baga o kung linigan ko man yan sa salog, mailbiin man ako katabati may naglalabas sa inutan. Malinig man nga sa kawali pero nagburudok-budok sa tulak. Bolino na alang. Kapag napansin mo nag-iba ang kulay na pita bread, it means luto na siya. Ganyan po ang itsura. O dahil mapaka-brown nun, tutong naan. O diba? Hindi naman pala tumuloy ang ulan. Grabing pasaligari mga lalaki. Charis lang pa di. Bagao ko ba? Oran di umuran. Bulis ni. And for the sauce, Mario, sa mga mariwada pa di, we need mayo and a bread of mayo. Fix naan. Para mas masarap ihalo sa mayo ang yogurt plain flavor mga mariwada pa di. Autaran siya sa natabian mga mariwada pa di ha. At ngayon naman sa ating pag-a-assemble, linigay ko na sa pita bread ang giniling na baka. Sinunod ko na ang pipino, kamatis, sibuyas, bell pepper. O namroblema pa ako sa mga oras yan. Small baga o sa pita bread. O dapat pala medium o large. Nagurul alam mo tamuya ko kadakol na palaman. Aw iyo nga ang kinagayunan kung self-made ang shawarma makakabot ka ng gadkang atado ade. At nilagyan ko na nga ng sauce Mario Joseph. Ako ika talaga umagi makakabot ka. Pwede mo padakulo ng toppings and the sauce. And finally mga wadi-wada pa this is it. The last step ang taranaan portion. Sa inot na hungit Jesus Mario Joseph. Malilingawan mo sa daing kamugtakan mong ex. Charis lang B. Talagang masiram mo siya mga wadi-wada pa true to life. As in super 100% masiram. Ako lang sa pamintain sa hot sauce pero bulis ni talagang iyong masiraman man talaga. Grabe pag-umaw ni Madima lataluto niya. Alam nga naman sa punan ko kay ang luto ko. Aw mga wadi-wada pa Jesus Mario Joseph ang si Madio tahakog-hakog na baya. Aw matuturn up na kainiwan sa kuyang crush. Charis lang B. Ako nagkakaong mga talaga ako kay shawarma. Talagang mahali ang pagpapasiksi mo ade. Aw makalaton bagay siya o ade. Aw lalo na ako sa day-saday man sa naangimot mo. Paano mo man isuso sa ngaspak mo. At dahil nga nabitin ako dun sa isang shawarma, gumawa pa ako ulit ng isa pang shawarma. Aw ta nagreklamo baga ako sa mga dragon sa tulak. Dahil padasin na basog. Pero sa mga oras na nagturot tagistay na. Di ba sila bay ang magutom ade. Pero di bali na umatagistay no maura nang dahil sa nakita ako magutom. At dahil gutom pa rin ako, gumawa ulit ako. Pangatlo na pala ito na shawarma. At talaga naman hindi ka mabibitin kung ikaw mismo ang gumawa nito. Yung mga madiwada pa try mo na rin ito. Kung kuya mo man i-challenge ang sa diri mo na magibo ka ini yung shawarma, baloan na. Talagang makakatipid ka, buda talagang dahil siyempre tinipid. O sa pag-una-una mo bagaon na dipisilon gibohon. O madaliun man sana pala na day. Pirak lang talaga ang kulang. Ta primero ang mga ingredients pa sana. Bate mahal-mahal na mabaganguyan ang mga rekado ade. O pantulo ko na magaan na shawarma o day pa ako nababasog. Masiraman man kaya talaga At yan ang mga wadi-wada pa sabi ko kanina again and again and again. Kung hindi mo susubukan talaga isang bagay, akala mo mahirap. Pero madali lang palang isubo itong shawarma. Bolinaw na alang nakawasuan man na de. Yuman sana tabi mga wadi-wada pa pero dahil pa ako basog. Bolinaw na alang.